Romans chapter 8 verses 29 to 30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Magandang araw, at tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion na yung foreknowledge. At ang una pong katuruan na natutuhan po ngayong araw ay Pastor Hazel Ocampo ay God's foreknowledge is not just for knowing but also for loving. Kapag sinabi po natin na God foreknew, hindi lang po ibig sabihin na alam po ng Diyos kung sino tayo, kung sino lang po yung mga maliligtas, kung sino lang po yung makakamit ng salvation. Oo, knowing siya, pero more than that, yung salitang foreknew po sa Biblia, especially po sa Romans chapter 8 verse 29, ay meron pong mas malalim na meaning. Hindi lang po yun parang alam niya, ganun, kundi minahal niya po tayo ahead of time. Isipin po, no? Alam mo na yung kasalanan ng tao, alam mo na yung buong pagkatao niya, alam mo na kasalanan siya, alam mo na hindi siya nag-obey o isa siyang pasaway, pero sa kabila ng yun ay minahal ka pa rin niya. That's the agape love, the God's love, the unconditional love that we receive from God. That's a greatest proof of grace of God. It's not just intellectual knowledge, it's relational. Parang ganito po, hindi lang alam ng ating Panginoon Diyos yung pangalan natin bago tayo panganak. Minahal niya po tayo bago tayo makapag-decide na mahalin siya pabalik. So, yung foreknowledge po, dito po ay may kasamang for loving o loving in the future. Kahit na alam mo kung ano yung magiging outcome, kung siya ba ay tumalikod sa'yo, kung minahal ka ba niya pabalik, kung mamahalin ka pa ba niya pabalik, hindi yung tinignan natin paano Diyos. Minahal niya po tayo bago pa tayo mag-exist, bago pa tayo panganak, bago pa tayo isilang. May commitment po at pag-ibig na galing po sa puso ng ating Panginoon Diyos, hindi lang sa impersonal na kaalaman. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay God's foreloving is the basis of Ordo Salutis, foreknew, predestined, called, justified, and glorified. Dahil minahal po tayo ng ating Panginoon Diyos bago pa tayo panganak, kaya tayo ay predestined o tinakdang maging tulad na ating Panginoon Kristo o maging Christ-like. Tapos tinawag po tayo niya o called, yun nga tinawag. Yan po yung moment na na-experience po natin yung panawagan ng ating Panginoon Kristo dun sa mga puso po natin, like sa gospel po sa spiritual awakening. Then nung sumagot po tayo sa tawag ng Holy Spirit sa ating mga puso, justified ka. Ibig sabihin po, pinawalang sala o forgiven na yung mga kasalanan na gawa mo through Christ, as if wala kang kasalanan. Parang nag-appear na wala na, naging zero na lang yung kasalanan mo dahil doon sa sakripisyo ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa justification po sa tulong ng ating Panginoon Kristo, sure na rin yung future natin glorified, which means sa dulo po makakasama natin ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Diyos in the glory. So kung isipin po natin, lahat ng steps na yun ay nakabase po sa unang akabang God love you first. Hindi lang mabait, kundi hindi lang dahil mabait tayo, hindi lang dahil sumusunod tayo, kundi dahil faithful siya sa atin. Minahal niya na tayo bago pa tayo maging mabait. Minahal niya na tayo bago pa natin pagdesisyonan na sumunod sa Kanya. And that's the agape love, which is the God's love. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay God's covenant relationship with us began from the eternal heart of God. Yung relasyon po ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao, hindi lang siya nagsimula nung sumagot po tayo sa altar o sa altar call sa panawagan na ating Panginoon Diyos o nung nabaptize po tayo. Hindi rin siya simpleng kontrata na pwedeng maputol. It's a covenant, a sacred, lifelong relationship. At yung covenant po na yun, hindi lang nag-uumpisa sa panahon ng Old Testament o sa ministry ng ating Panginoon Kristo, which is the New Testament. Nag-umpisa po yun sa mismong puso ng ating Panginoon Diyos. Eternal, ibig sabihin po ng eternal, walang pinagmulan at walang magiging ending. Mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos mula sa unang
pagkakagawa pa lang sa atin bago po lahat ng creation. Ibig sabihin po, before time began, God decided na gusto niyang magkaroon ng relasyon sa ating mga taong mamahalin niya. Yung plano na po na ang ating Panginoon Diyos ay hindi reactive kundi intentional. Hindi siya naghihintay na tayo ay lumapit, kundi siya mismo yung gumagawa ng paraan para maipalapit tayong mga mananampalataya, mga tao sa Kanya. Kaya kahit tayo po ay paulit-ulit na nagkukulang, nagkakasala, minsan ay medyo grabe pa yung sin natin, pero kahit sa kabila po ng mga ganun ay tinanggap niya rin po tayo, tinanggap niya pa rin tayo. Kaya kahit tayo po ay paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, nananatili pa rin po yung covenant relationship ng ating Panginoon Diyos sa atin, dahil ito po ay nakakaugat sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.